So, ito yung ating Arduino development board. Arduino Uno. Marami kasing variants ng Arduino. So, ang pinakauna kasing lumabas is itong Uno. Merong Mega, may Nano, may Tiny, at kung ano-ano pa, ano. So, ang gagamitin muna natin ngayon na available, itong Uno. So, we'll start off. Ito yung kanyang microcontroller. Ang microcontroller, actually, ito yung nagbibigay ng commands sa ating mga outputs at nagre-receive ng data galing sa ating mga sensors na nandito sa ibabaw ng Arduino development board. Itong microcontroller nito ay gawa ni Atmel, isang microchip company. At ang kanyang chip na ginagamit dito ay yung Atmega 328PU. 8-bit yan na microcontroller. Now, wag na natin pag-aralan yan. Basta ang aalamin muna natin ay yung mga basics. So, ito yung development board. Ito yung USB port. External power source. 9 to 12 volts. Maglalampas doon. Meron siyang 5-volt regulator dito. Which means, kung ang supply mo ay more than 5 volts, between, let's say, 7 to 12, dadaan siya dito. It will regulate that voltage para hindi masira yung ating microcontroller at yung mga sensors na na-connect dito. Meron din siyang 3.3 na regulator kasi dual supply ito. Meron kasi mga sensors or displays na kailangan ng mababang voltahe na 3.3. Okay? So, ito yung mga power supply na yan. 5 volts, 3.3 volts. Ito yung mga headers nila or connection. Tapos, meron siyang katabing ground. So, this is just self-explanatory being electronic students, no? So, hindi na siya dapat mahirap sa inyo. So, reset, ibig sabihin, i-reset mo yung microcontroller mo, pa-power down, then power up ulit. Para ka nag-reset ng computer or cellphone. Now, itong IORF, reference lang naman ito para sa ibang mga headers kung sakaling gagamit ka. Hindi mo natin siya gagamitin ngayon. We will not explain that. Tapos, itong reset naman, pwede siyang reset using external switches or itong button na ito, itong red na to. Pwede mong i-press yan to reset the board at i-run niya uli yung code na in-upload mo dito. Tapos, meron din siyang VIN, parehas din ito. You can use this port here, DC jack here, or this pin here. And then, alongside that, meron siyang A0 hanggang A5. Ibig sabihin, mga analog pins ito. Analog pins na ginagamit nating input pins para sa ating mga sensors or analog sensors. Okay? So, analog sensors, example, meron kang LDR na ginagamit mo to monitor the intensity of light, kung kailan iilaw or mamamatay ang iyong street light. Dito mo ilalagay yung LDR na yun, yung cadmium sulfide na device. Okay? That changes its resistance relative to irradiance or the intensity of light. Now, susunod dyan, dito naman sa taas ng mga headers, ito, reference din to, ground, pin 13. Etong mga pins na to, from 0 to 13, they are all digital pins. Okay? Tandaan nyo ha, digital pins. They can only give you outputs of 5 volt or 0 volt. 1 or 0. Diba sa logic gates? Now, kanina doon sa example natin na blink, gumamit siya ng pin 13.
Kasi yung pin 13, I mean, yung LED na onboard or built-in na ito is by default nakakonect dito sa pin 13, which is ginagamit para sa demonstration or basic demonstration on how the development board works. Okay? Pwede mo pa rin gamitin naman yan. Walang problema. And then, meron kayo makikitang line dito. Yan. Tilde yan actually. Yan. Tilde. Tilde. Yung approximately na ginagamit nating symbol sa mga values. Pero dito, hindi ibig sabihin approximately yan. Ibig sabihin yan, PWM pins yan. Ito. PWM. Pulse width modulation. Okay? Or pulse width modulator. Ibig sabihin, ang mga pins na to, okay, pwede silang mag-output ng pulses from 0 to 255. Kumbaga, sinisimulate niya or ine-emulate niya ang isang waveform. Kaya lang, gumagamit ng digital output. Emulation meaning ginagaya niya lang. Pero hindi niya 100% makokopya. Kasi ibang device naman na ginagamit, pag gagawa ka ng let's say sine wave from a digital source or a battery. Okay? Now, meron dito sa pins 0 and 1, meron kang dyan TX, RX, transmit, receive. Ngayon, eto lang aking warning sa inyo pag gumagamit ng Arduino development board. As much as you can, huwag niyong gagamitin tong pins 0 and 1. Okay? Kasi ginagamit yan ang ating serial connection, itong ating USB. Ngayon, pag nag-upload ka at ginagamit mo yung pin na yan, baka maka-encounter ka ng errors along the way. So, kung hindi ka naman kinukulang sa pin, sobra pa naman yung pins mo, yung digital pins, as much as you can, do not use 0 and 1. And besides, kung halimbawa, kulayan ka ng input or output pins, etong analog pins mo, pwede mong gawing digital yan. So, all in all, you can have 20 pins minus 2. So, 14 ito plus 6, 20. Minus yung dalawa, so meron pang 18 digital pins na pwede mong gamitin. Masyadong marami na yan sa isang medium size project. Isa pang note, ang output ng isang digital pin dapat huwag siyang sosobra sa 20 milliamperes na kuryente. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pwede ka lang mag-connect dito halimbawa ng isang mid-sized LED. Okay? Kasi kapag sumobra yung loading mo ng mga ports nitong Arduino development board, pwedeng masira yung voltage regulator mo dito. Okay? Kasi masyadong maliit lang itong regulator na ito to handle that much current. So, be careful. Absolute maximum niya is 40, pero do not go there. Ang gawin nyo lang is, dapat lagi nyo tinatandaan, 20 milliamps lang ang limit ng kada port or pin. Okay? Now, ano pa ba? So, Rex, TX, okay, I think I've explained everything. Now, etong mga pins na to, halimbawa, itong digital pins mo na to, 2 hanggang 13 gagamitin mo, i-set mo lang yung mode nila or state kung ano ba sila. Kung input ba or output. Okay? Now, kung output sila, syempre, may lumalabas na voltahe dyan, naturally. Ibig sabihin, whatever you connected to that pin that you have set to be an output pin, ibig sabihin, gagana yung kinonect mo dyan. If it is an LED, iilaw yung LED once na activated mo. Or writing the high
logic using the digital write command, yung pinakita ko sa inyo previously. Okay? So, yan muna. And the next thing that I will be explaining is yung mga examples para dun sa inyong mga project. Guys, salamat sa panonood. Sana makatulong ito. See you all in the next video. God bless you.